Hello mga kachamba! So welcome back! Ito yung second project natin. Bali, ang unit na to is Game Boy Advance SP101 model. Ang initial issue niya is yung sounds. So on and off is wala siyang sounds. And then second issue, yung pinaka LCD is mayroong mga molds, so madumi siya. And third issue is yung switch. So lahat yan is i-address natin. I-disassemble na natin siya. So, ang gagamitin natin is tri-wing mga screws. Ito yung mga maliliit lang na screws, no? So, yung mga nagtatanong kung saan ko siya nabili again, sa Shopee lang ito or doon sa Orange app. Bali, 4 na screws, tri-wing. Meron din siya sa loob ng battery compartment and cartridge slot. Ito na, so na-disassemble natin. Ito yung pinaka-board. So, as you can see, mga kachamba, sobrang dumi. Sobrang daming mold, sobrang daming corrosion, and may mga sapot-sapot pa sa loob. And ito lahat is i-address naman natin. Dilinisin natin yan bago natin ibigay dun sa customer natin. Meron ulit siyang 3 Phillips screw na maliit. And kapag inakit nyo yan, mga kachamba, meron siyang lock sa pinaka-flex ng ribbon. So, bababa nyo lang yan. Ingatan nyo lang. And wag masyadong pressure para hindi masira yung pinaka-flex niya. Right? So, dito naman sa board, sa harap, is makikita nyo, meron din siya mga dumi. Ang gagamitin natin palinis dito, physically, is itututbrush lang natin siya gamit yung isopropyl alcohol. So, lahat ng joints, lahat ng may dumi, is i-brush lang natin siya. Maganda rin itong gawin, no? So, kahit hindi sira yung mga consoles for maintenance lang din. Kasi kapag nagkaroon ng corrosion yan, yung mga contacts nyo, eventually, kung hindi nyo siya mini-maintain, hindi nyo siya nililinis, is baka maging worse yung scenario or yung gameplay ninyo, game experience is hindi ganun kaganda. Lalo na sa mga buttons and contacts. Okay, dito sa part ng video na to is i-address na natin yung pinaka-switch. So, para gawin to, gagamit lang tayo ng murang tools. So, itong soldering iron ko, nabili ko lang sa Shopee, 50 pesos yata. And then, ginamitan din natin ng flux. So, dito again is huwag mo lang masyadong pressure. Kapag ayaw pa ma-solder, itagdagan nyo lang ng flux. Ayan, so pag umangat na, is makikita na natin yung pinaka power switch niya. So sa loob nito is merong contacts. Ayan. So kapag may mga dumi, may corrosion or may something dun sa loob, hindi talaga magpa-power on yung console natin ng maayos. So ginawa ko lang dito basically is binrush ko siya with alcohol. Ayan. So mas malinis na siya. Kung i-assemble natin ulit, sobrang dali lang. I-reverse lang natin yan. Gamit ulit tayo ng flux. Ito naman is may kasama ng solder. Yan, ibabalik lang natin siya and resolder. Ingatan nyo guys kapag gagamit kayo ng soldering iron kasi sobrang init lalo na kapag may mga bata. So make sure na malayo sila. Talagang nakakapaso yan. After na soldering is lilinisin lang natin siya. Isopropyl alcohol uli and then toothbrush. So basic na basic lang. Okay, dito naman sa volume. So usual na issue talaga ng SP Game Boy Advance SP is yung capacitor, no? So nagda-dry talaga yan through time, lalo na yung mga ganito more than 10 years na, 15 years na yung mga unit na yan. So wala nang power na nagbibigay dun sa sound up. So ang pinaka-remedyo is palitan siya. So dito makita nyo po is meron positive and negative. Ang capacitor na gagamitin ko na is itong mura lang din. So lahat tayo gagamitin natin ito is mura lang. So mabibili niya sa mga electronic shop. So yung sa paa is binend ko lang siya na pwede nang i-touch yung positive and negative. So sakto lang to na 100 microfarad, nasa 4 volts yung gamit natin.
Ayan, so mabilis ko lang siya na solder. Saktong-sakto lang yung size na yan. And then ito, pinapakita ko yung paa na may negative and positive. Now, ito, itetest na natin kung may sounds na ba siya. Alright. Medyo na-mute ko lang dito sa part na to, pero yan, sure ball, may sounds na yan. So, ito na yung next nating issue na i-address. Working na yung switch natin. Meron na rin siyang sounds. Ito yung isa sa pinakamahirap, yung LCD. Sa LCD guys, babaklasin natin yan or i-disassemble natin. May mga screws pa yan sa loob. And then, makikita na natin yung pinaka-LCD. Ito yung ginagawa ko is, tinatanggal ko muna tong rubber na to. Nakalock din yan dito sa ribbon na to. So, kailangan nyo siyang tanggalin muna. Ito, ingatan nyo talaga siya ng sobra dahil napakanipis ng ribbon na yun. Kapag nasira nyo yan is makawalan ng ilaw yung LCD. Next naman na gagawin is yung mga side, meron siyang metal plate and ilulus nyo lang yun. So dito, nalus ko na siya and nakita natin hindi lang siya basta molds, nasa loob siya ng mismong LCD. Yan, may mga dumi siya doon. So para matanggal natin siya, i-disassemble natin yung mismong LCD. So sa mga technician na nakagawa na nito, ako po is hindi technician, disclaimer lang po. Ginagawa lang ko lang to as a hobby, hindi po ako legit na technician, pero nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta ay nagpapagawa sa atin. Kaya naman yung labor ko is sobrang mura lang po. Ngayon, so nakikita nyo, forward na to, medyo masailan talaga siyang ibaklasin, and then hindi siya basta-basta pwedeng hawakan. Ito yung first layer ng reflector, ayan, may mold siya. Yung second layer naman, ito medyo malinis. Ito yung medyo marumi talaga. Sobrang daming mold sa gilid. So yan yung nagbablock ng ilaw. Kaya marami siyang spot or dark spot. Fast forward na, nalinis ko na yan mga kachamba. So i-assemble na lang natin. Medyo naka-forward na to. Yan, so nakikita nyo, air pump lang yung ginagamit ko. Ito yung medyo maselan, kaya kapag naniningil yung iba na gumagawa is medyo mahal talaga. Dahil sobrang selan nito. Isang alikabok lang yung maiwan is kitang-kita na siya sa LCD. So inassemble ko rin isa. Next yung second layer ng reflector. Air pump uli. Next is yung acrylic. Yan. Pinapump natin lahat para wala talagang alikabok. Kasi once ma-assemble mo na to, and meron pang natira, sobrang kitang-kita and uulit ka uli. Kaya sobrang selan niyang gawin. Last is yung metal backing. Yan, lilinisin lang natin siya ng konti. And itetest na natin siya. Dito guys, sa unang fire ko is nag-miss siya. So indication nyo na marumi yung contact ng pinaka-ribbon. So tinanggal ko ulit and nilinis ko yung pinaka-ribbon niya. Nangyayari talaga yan kapag matagal na naka-stop. Tapos tinanggal nyo, kailangan nyo lang siyang linisin. And pinaka the best, lagyan siya ng Kapton tape. So dito makikita nyo is malinis na yung LCD natin. Goods na siya. Okay, pupunta na tayo sa final part. So assembly na to ng kachamba. Meron na siyang LCD na maayos. Working na yung switch natin and yung sounds po importante. So tingin ko kulang na lang talaga dito is bagong shell, no? Pero iba pa rin talaga yung quality ng original Nintendo shell. Medyo mas makunat siya. Pero kung ako, so may-ari is papalitan ko talaga ito ng bago. Para gwapong-gwapo talaga siya. And mas okay siya laruin. So ginagawa ko dito mga kachamba is reverse na lang. Yan, chinecheck ko yung buttons. Lahat ng screws na tinanggal natin. Kapag nakaseparate siya ng lagayan nyo is mas madali siya makikita or makuha. So, walang parts na mawawala. Importante po yan. Lalo na sobrang liit ng mga parts na ginagamit ng Nintendo dito sa mga consoles nila. Okay, so meron pa ako dito nakalimutan. Ayan, yung sa battery compartment. Final screws na lang to mga kachamba. Then makikita natin kung worth it ba yung ginawa
nating repair. So nakikita nyo is naka-forward to yung video natin, pero siguro nag-spend ako dito ng mga 2 oras or mahigit. So ganun siya katagal or kasailan gawin, lalo na LCD. Kaya kung iba na gumagawa is naniningil na medyo pricey, Ingo, depende na lang sa inyo, pero medyo mahirap talaga siyang gawin. Okay, ito na yung final. Nice, meron na siyang sounds. Working, nice. Maganda na LCD, 1 click lang yung switch and meron na siyang sounds. Good shell na lang yung kailangan. Again mga kachamba, salamat ng marami sa pagsuporta, sa pagnood. Sana like and subscribe din kayo. Please share nyo rin to. Tingin ko bihira lang yung mga Pilipino na gumagawa ng mga ganitong video, lalo na sa repair. Usually is mga foreigner. Sana is nakatulong sa inyo kung nagre-repair kayo ng mga console mo. So salamat, bye bye.